Itutuloy sa susunod na linggo ang clarificatory hearing sa Kongreso tungkol sa impeachment case ni VP Sara Duterte. Ano nga ba ang mga dapat nating asahan? Sapat na kaya ang ebidensya? Pag-usapan natin yan kasama ang trustee ng Human Rights and People Empowerment Center at isa sa mga host ng With Due Respect, Attorney Dino De Leon. Magandang hapon po, Attorney Dino, and welcome back sa Arangkada Balita. Magandang hapon niya sa lahat ng ating mga manonood at mga tagapakinig. Attorney Dino, ano ang naging epekto sa paghimay sa ebidensya na hindi isinapubliko ng BIR ang tax records ng Vice Presidente? Ito yung box na hindi nila binuksan. Para sa akin, gusto ko lang segundahan na ang impeachment proceedings, pag mayroon niyang coercive powers, including itong nangyayari sa House proceedings, kasi integral part yan of impeachment proceedings. At ang alalahanin natin sa disenyo ng ating konstitusyon, yung impeachment proceedings actually yung pinaka-sacred at pinakamataas na accountability process ng ating bansa. Kaya the moment na may coercive process yan, at the moment na sinampi na yan, exception na yan doon sa sinasabi nating right to privacy, or yung general rule na sa Data Privacy Act na hindi pwedeng makita itong mga ito. Kaya nga isasampi na. So ibig ba sabihin natin yung mga korte pag sinampi na nila, ibig sabihin nga ino-authorize na tingnan because there is a legitimate reason for it to be scrutinized. Hindi pwede siguro as a general tingnan mo na lang, pero pagka in-authorize na yan ng forum kasi there is a legitimate reason for it to be scrutinized, even yan ay exceptions sa Data Privacy Act. Having said that, naniniwala rin ako na batay rin sa mga ebidensya ngayon, hindi ito kawalan dahil sa more than sufficient na tandaan natin lahat ng mga reports na ito ng mga government institutions or government agencies natin enjoy the presumption of regularity, yung gumalaw na 6 billion plus na pera sa bangko ni Sara Duterte at ni Mans Carpio, yung 33 suspicious transactions doon. Yun ay report ng Anti-Money Laundering Council na enjoys the presumption of regularity. Yung sinasabi na mukhang dinoktor yung mga vouchers at walang iisa lang yung pumirma. Nag-enjoy rin ng presumption of regularity yon, na report ng NBI. Yung sinabi ng Philippine Statistics Authority na wala namang mga pangalan na ganito na chichirya ang pangalan. Enjoys the presumption of regularity too, At saka napakalinaw rin na yung salin mismo ni Sara Duterte na sinasabi niya walang nakalagay na cash declarations despite the fact that this is contrary to the reports of the Anti-Money Laundering Council. So napakalakas na ng ebidensya, sa mga oras na ito, malinaw, na may tinatagong yaman ito si Sara Duterte. Malinaw na hindi niya dineclare ito sa salin. Malinaw rin na disproportionate ito sa kanyang kita. So napakalino ng ebidensya, way more than probable cause sa aking opinion as it is right now. Sufficient na nga ito for conviction to sa Senado. So ang threshold lang natin dito sa House, probable cause, There is an offense that was committed and she is probably guilty. Hindi ganun kataas yun, At batay sa ebidensya that all of which enjoys the presumption of regularity, isama mo pa dyan yung report ni Madriaga, yung testimony ni Madriaga, na kinukumpirma yung deliveries na na-receive ng mga tao sa Office of the Vice President. Nakikilala niya si Sara Duterte. Napakalino na ng picture na binabo yung confidential funds at may illicit, parang questionable wealth itong si Sara Duterte. And attorney, yun nga actually napanood ko sa isang interview nga si Congressman Luiso, sinabi rin niya na naabot na nga yung threshold para sa probable cause. So basically, halos parehas ng sinasabi mo. Tama po? Oo, magandang hapon, Jack. Hindi kita nakita kanina. Okay lang. Napakalinaw sa akin na naabot na yung threshold. Pero even though naabot na yung threshold, dahil nag-iingat nga yung prosecution, siguro titinang pa rin nila yung ibang allegations kasi sinabi nila complete informed and substance at meron pa mga allegasyon. So magpapatuloy pa rin yung impeachment proceedings para tingnan pa yung mga ibang ebidensya. Tandaan natin
Bakit nga ba tinitingnan ng House itong mga ebidensya na ito? Kasi sa impeachment process, they will, in case it proceeds to trial, yung mga prosecutors will come from the House of Representatives, di ba? Mag-a-appoint ng House of Representatives ng mga prosecutors at bilang prosecutors, bago pa umakyat sa taas, kailangan mag-prepare sila. Kailangan tingnan nila yung kalidad ng ebidensya. Hindi naman pwede yung prosecutor pupunta sa korte nang hindi niya tinignan yung ebidensya. Kaya nga tinitingnan nila ngayon ito. Kung sinasabi nilang kailangan pa kumpletuhin yung ebidensya, natural. Trabaho yon ng would-be prosecutor na kumpletuhin yung ebidensya. Hindi kailangan perfecto na at lahat na nandoon naka-attach dun sa complaint. Trabaho actually ng prosecutor na mag-case build up. No? So nagtataka kung bakit inis na inis ito si Congressman Marcoleta as well, na bakit daw hindi naman daw naka-attach yan at bakit ginagamit yung subpoena powers. Ganyan na ganyan yung proseso sa prosecutor's office natin na nagkakaroon ng case build up, trabaho ng prosecutor na tignan na mabuti yung mga ebidensya bago iakyat sa korte. Para sa akin, malinaw na ngayon pwede na lang iakyat sa korte, pero syempre magre-retrieve pa sila ng further evidence for purposes of the other impeachable offenses, which is ito na yung mga grave threats, no? Tsaka yung destabilization na pinamunahan din ni Sara Duterte. Ito nga yung inaabangan sa susunod na linggo, no, yung grave threats nga, yung sinabi niya na no joke na i-assassinate May ang video, presidente. marami nakapanood. Oo, ang asawa at si former Speaker Romualdez. Pero kahit gaano po kalakas yung ebidensya na yan, di ba depende pa rin po ito sa magiging hatol ng mga senador? Tingin niyo po ba ay may sapat na numero for conviction? Alam mo, ako naniniwala ako, no, na there's no such thing as set na. Di ba? Naniniwala ako na we are all reasonable human beings. No, most of us, at least, are reasonable human beings. Tandaan natin na sa mga numero na nakita natin sa latest survey ng Okta, no, gusto nang mag-proceed ng trial para mapanagot itong si Sara Duterte. Ibig sabihin, magiging sensitibo dyan yung mga senators natin. No? So kahit na sinasabi ng iba na hindi suportado ng ilan-ilan or wala pa yung numero sa Senado, hindi yan fixed. Lalong-lalo na kung malinaw na malinaw yung ebidensya. Kasi kung malinaw yung ebidensya at hindi nila i-convict si Sara Duterte, ang magagalit sa kanila yung taong bayan. No? Nanonood ang taong bayan dito. Tandaan rin natin na even doon sa mga data, batay na rin sa mga reports noon, bago iakyat ng House yung impeachment trial ni Corona, ang mga forecast ng mga pundits noon, ng mga ibang mga tao, ay walang numero. Pero nakita yung ebidensya Hindi dineclare sa SALN, nakita yung dollar accounts. Pero Convicted. Oo. They had to switch, no? Kahit na yung mga taong ayaw siya i-convict, had to convict him. Ganyan na ganyan din yung mangyayari, I think, dito kay Sara Duterte. Kahit na yung mga right now considered as allies, may ipit sila kung magbubulag-bulagan sila kasi zero on declaration, zero cash daw sa SALN niya. Zero, hindi ba na nag-declare kahit piso? Maniniwala ka? Na wala ka, di isang pisong cash si Sara Duterte. Tapos, ang AMLAC report, billion-billion yung gumalaw na transaction sa kanyang mga bank accounts. Masyadong glaring yan. Tawag natin sa batas dyan, res ipsa loquitur. The thing speaks for itself. Kahit hindi ka magsalita, SALN, zero. Bank account, billion-billion. Yung bank account na billion-billion, na-explain ba? Proportionate ba sa kanyang salary at sa kanyang income? Hindi. Ano yung sabihin nun? Batay na rin sa presumption ng batas. Ill-gotten yun. Yun ang presumption. Ill-gotten yun. Unless kahit prove ni Sara Duterte na it was through illicit means, sa legitimate means that she was able to acquire that amount of money. Kung na-acquire niya pala that amount of money through legitimate means, dineclare niya ba sa kanyang IPR? At second, kahit hindi niya i-declare sa kanyang ITR, dineclare niya rin ba sa kanyang SALN? At bakit hindi dineclare sa SALN niya kung legitimate naman pala ang source? Oo nga, siguro attorney, pinanggagalingan din ni partner niya doon sa tanong niya about doon sa magiging hatol ng mga senador. Tanda natin, may isang senador, sinabi niya, kahit sunugin siya, ay mangangamoy Duterte pa rin siya. Pero isang boto lang naman siya kung sakali, attorney. Oo, isang boto lang yan. Tsaka ito yung sinasabi nating mga unreasonable, no? Hindi naman, di ba? They are an embarrassment to the august chamber of the Senate if they will refuse to see the pieces of evidence before them, no? They were sworn to office to protect and defend the interests of the Republic of the Philippines, not to protect and defend the interests of the Duterte family, no? So kung ganun pala, mag-apply na lang siya abogado, although hindi naman siya abogado, no? Mag-apply na lang siya na PR defender ng mga Duterte, huwag siya pasweldohin ng Republika ng Pilipinas. Okay.
Maraming salamat, Attorney Dino De Leon. Happy weekend, sir. Happy weekend. Thank you very much.